Okay guys, magandang araw sa inyong lahat guys. Ito guys, ipapakita ko sa inyo itong bago kong nakuha na Easy Ride 150 Fi guys, na parang Inmax guys. Kung titingnan nyo guys, magkatulad lang talaga sila ng hitsura ng Inmax guys. 5 days pa lang ito sa akin guys, at ang kanyang odo guys ay nasa 114 km pa guys ang kanyang natakbo. Ang oras nga pala ngayon guys ay 12:30 PM. So kung titingnan nyo guys, para talaga siyang Inmax dito sa gilid kapag tinanggal nyo itong nakalagay na Easy Ride. Pero kung nandito kayo sa harapan guys, titingnan nyo, magkaiba sila ng Inmax, kasi yung Inmax dito ay padiretso yung kanyang headlight, pero ito may dalawang mata at saka isa sa baba na kanyang parang bibig. At kung marunong kayong tumingin ng motor guys, malalaman nyo talaga na hindi ito Inmax. Pero kung hindi kayo marunong tumingin ng motor, akalain nyo talaga na Inmax. Dito sa likod guys, magkaiba din sila ng taillight ng Inmax guys. Yung sa Inmax, pabilo, parang walang ganito, yung matulis, pag ganun lang siya. For registration pa to, kasi sabi nila guys, mga nasa 4 na bulan pa raw bagong lumabas ang kanyang UR at CR. Maganda rin to guys, oh. Naka disc brake at saka kalikuran din naka-disc brake na rin. Ang hindi ko lang nagustuhan dito guys ay hindi namamatay kapag nag-side stand ka guys. Pag ginaganon mo to, hindi siya namamatay. Susubukan natin guys para makita nyo. Ganun pa rin, may half clutch. Patayin muna natin itong kill switch. So ganyan guys, naka on na siya. Pero kapag pinatay, binaba mo yung kanyang side stand, hindi siya namamatay. Tuloy pa rin ang kanyang andar. Hindi katulad ng ibang scooter na namamatay itong motor kapag pinaba yung side stand. Kasi napakahalaga nun guys para sa ating safety, kasi minsan makakalimutan natin na nakababa pala yung side stand at tumatakbo na tayo, so aksidente tayo kapag hindi natin namalayan na nakabukas ang kanyang side stand. So ito guys, wala, hindi namamatay. Pero meron naman siyang kill switch guys. Ito guys, kill switch. Pag nakahinto kayo, pipindutin nyo lang para mamamatay yung motor. Ang kanyang ano pala guys, kanyang susian, merong naka ilaw dito sa paligid. At kapag nag-lock kayo ng monobila guys, ang kanyang forma is ganito lang bago nyo si i-lock. Ganyan guys, hindi siya malak guys kapag nakaganon yung kanyang manobela.
ayaw. So isang posisyon lang talaga ang kanyang manubila guys kapag nag-lock. Saka nandito na rin yung kanyang fuel at kanyang seat para sa pagbukas ng upuan guys. Ito guys ang kanyang U-box. Malaki to guys, kaso hindi kasi dito sa kanyang U-box ang half face helmet at saka full face helmet. Maliban na lang kung helmet na pambata yung half face, pero kapag ibang half face helmet hindi kasi dito, maliban na lang kung nutshell, kahit 3 nutshell kasi dito sa kanyang U-box. Medyo mababaw lang ito guys, hindi katulad talaga ng Inmax na pwede magkasya yung full face helmet na isa. Ito nga pala guys, tinanggalan na namin ito ng sticker dito, saka dito may nakalagay dito na speaker. At yan nga pala guys, dito sa kanyang dashboard may nakalagay na ABS guys. Makita nyo, i-off ko, tapos pag on ko guys may nakalagay dito na ABS, pero wala talaga tong ABS guys. Pero naka guys, ABS ready na siya guys. Tsaka dito nga pala guys, may napansin ako dito sa kanyang disc brake malapit. Iwan ko kung ano to guys, kung speedometer ba to o hindi. Yan guys, parang sa akin ay speedometer ata to guys. Nandito sa sa kanyang harapan. Hindi ko alam guys kung speedometer yan, hindi ako sigurado. Pero kung sakaling speedometer man yan, okay lang, kasi hindi naman ako ang gumagamit nito palagi guys, yung kapatid ko naman. Yung iba kasing motor guys, ang kanyang speedometer ay nasa mismong makina na guys. Pag dito kasi yung speedometer, medyo madali lang masira guys, at madali lang maputol. Kinuha ko to guys para sa aking kapatid. Meron naman akong sidecar na TMX, kaso hindi nila magagamit kasi naka sidecar yon, at medyo mahina ang takbo kapag malayo yung pupuntahan nila. Kaya kumuha ako nito para meron silang magagamit kung saan man sila pupunta o may importanteng pupuntahan sila guys. Gusto ko rin guys na ito bibilhan ko ng accessories. Lagyan ko dito ng cellphone holder bracket katulad ng sa Inmax. Tapos bibilhan ko to ng visor na may side mirror dito guys, na katulad ng Inmax. Saka bibilihan ko rin ito ng bracket guys na para sa top box, para lagayan ng extra na helmet, kasi sa kanyang U-box hindi kasya ang buong helmet. Meron na din itong pocket guys, medyo malalim din dito, kasya yung dalawang cellphone. Saka sa kabila guys, meron ding pocket na nakabukas, at mayroon na ring charger, dalawang USB port ang pwede ilagay dito. Pero yung sa Inmax guys may takip dito, pero hindi ito kasya sa Inmax kasi yung sa Inmax maliit yung takip, maliit yung butas dito. So maliit yung takip, hindi kasya dito. Ito medyo maluwag-luwag. Saka nandito na rin kanyang pang seat ng speedometer.
ng dashboard guys. Saka umiilaw itong kanyang mga switch kahit sa umaga, basta binuksan mo yung kanyang day running light, sumabay na to umilaw. Ayan, pailaw ang kanyang day running light. Ganyan ang kanyang forma. Tapos kapag binuksan natin ang low beam, ganyan, naka low beam, at kanyang high beam naman. Ganyan, ganyan siya kalakas guys. Saka meron na din ditong passing light. Hindi ito gumagana kapag naka bukas ang high at saka low. So kailangan muna natin patayin ang high tapos low, saka na magagamit ng kanyang passing light. Bukan natin. Yan guys, naka passing light. Tapos kapag naka low beam, gumagana pa rin ang kanyang passing light. High lang. Kapag naka off ang high at low, saka di running light, gumagana pa rin ang kanyang passing light. Ganyan. Dalawang gumagana guys. Kanyang low at high. So, yun lang guys. Maganda siya. Parang Inmax. At matagal pong masisira guys kapag palagi lang malinis. Hindi binibilad sa araw at sa ulan. Kasi itong kanyang kulay, madali lang tong mag-fade pag ganitong mga motor. Siyempre alam naman natin to na hindi ito branded, kaya na brand to ng motor. So alagaan lang ng maayos para palaging bago tingnan at matagal masira. Saka ang kanyang mga guys, oil palaging pinapalitan, saka kanyang gear oil para laging smooth ang kanyang makina guys. So sa susunod natin na content guys, i-video natin kung ilang kilometro ang matakbo nito, ma-consume sa 1 litro. At gumawa na din tayo ng content na ilang litro ang kanyang reserve fuel guys. Kasi ito guys, palaging blink guys. Ito, kahit naka gas na ako ng bali 300 guys, ganun pa rin nag-blink. Kasi ang sabi nila 12 liters yung kanyang fuel tank guys. So ang tansya ko dito guys, mga nasa 4 liters to bago mawala itong kanyang blink sa dashboard ng kanyang fuel. So sa susunod na video, pakita natin kung ilang litro to bago mawala. Dito nga pala guys, sa kanyang fuel cap, mapapasukan ng tubig. Tingnan nyo guys, may tubig sa gilid, pero hindi naman ang kanyang mismong fuel. Ayan, kanina kasi umulan ng malakas at naulanan to, pumasok yung tubig dito. Saka nandito siya
stuck sa loob. Pero nadidrain naman ata to guys. Napatakbo yung motor. Ayan, may butas naman para ma-drain yung tubig. So yun lang guys. So maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli. Ingat po sa inyo.